pinakamurang scrambler bike na naka B-twin engine. Ito ang FKM Victorino 250i. Magkano na nga ba ngayong taon? Pero bago yan, silipin muna natin yung kanyang specs at looks. Tara! My time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come. Dum diddy dum dum. My time's now. The city I'm from is covered with federals. Sa kanyang specs, naka B-twin engine ito, 4-stroke, air-cooled, 250cc, naka FI, 5-speed manual transmission, at sa kanyang maximum power na 16.76 horsepower at 8,500 RPM na pwede mong isabak sa off-road na may maximum torque naman na 17 Nm at 5,500 RPM na hindi na rin kinulang sa arangkada. Sa kanyang look, syempre napaka-classic nito, retro, scrambler bike siya na hindi nawawala sa uso kahit ilang siglo pa ang lumipas. Isa siya sa mga ilang motor lang na small displacement pero naka B-twin engine. Wala siyang masyadong kaartihan. Yung kanyang handlebar medyo mahaba. Kanyang side mirror nandito sa end ng handle grip. Round yung headlight, may mga grills. Yung kanyang taillight round din, pati yung kanyang mga signal light. Yung kanyang headlight naka-bulb type pa, pati yung signal light. Naka-highlight yung napakalaking tangke na may naka-emboss na FKM. Tapos dito sa baba merong Victorino. At dito sa pinaka-ilalim, merong lining. Ang tank capacity ng motor na to ay may 17 liter at ang upuan nito ay maganda na rin yung finish. Hindi mo na kailangan magpa-putol or magpa-customize ng upuan dahil ready na ito sa kanyang classic looks. Hindi ganun kahaba, hindi din ganun kaiksi. Pwede pa naman dito mag-angkas dahil sakto lang yung haba. Ang lakas makagwapo ng motor na to. May mga reflector na rin ito dito sa kanyang front fork at sa ibaba ng kanyang taillight. May built-in na rin ito na tire hugger. Solid din ang kanyang front fender dahil steel ito at maging sa likuran. Napakalinis tingnan dito ng kanyang makina. Ayan yung kanyang B-twin engine. Tapos dito sa bandang likuran, sa bandang gilid, meron lang plate na round na nagpadagdag sa disenyo ng motor na to. At dito sa bandang gitna ay merong sticker na Victorino 250i. Sa kanya namang panel ay kombinasyon ito ng analog tapos ng digital. Kaya maliwanag natin makikita ang mga impormasyon na meron yung motor na to. At sa kanya namang mga switches dito sa kaliwa, nandyan yung passing light, high and low turn signals, at busina. Medyo malambot din yung kanyang clutch lever. Dito naman sa kanan ay makikita natin yung engine kill at syempre yung starter button. Yung kanyang muffler ay stainless, bagay na bagay sa motor. Hindi siya ganon kaikli tapos hindi din siya mahaba. Na binagayan din talaga yung scrambler type na motor. Medyo nakaangat din yung kanyang muffler so nagpaganda lalo sa tindig at sa kisig ng motor na to. Kumbaga wala ka nang babaguhin dito sa design ng motor na to dahil naka-scrambler type na siya. Sa kanyang dimension ay meron siyang length na 208 cm, meron din siyang width na 76 cm at sa kanyang height na 82 cm. Sa kanyang wheelbase naman ay may 1,430 mm. Meron na rin pala siyang USB ready na charging port dito sa kanyang bandang gilid. Maglalagay na lang tayo ng cellphone holder kung gusto natin mag-charge ng ating mga cellphones. Sa kanyang front brake naman ay naka-wavy disc na may dalawang piston caliper at sa kanya namang hulihan ay naka-wavy disc din na single path caliper naman. Dahil scrambler type ito, bumagay naman yung kanyang spoke wheel at naka-dual sports na rin na mga gulong. At ang sukat naman ng gulong sa unahan ay 180/17 at sa hulihan naman ay 130/90/15. Medyo malapad pero maliit lang yung circumference. Tube type pa ang gulong ng motor na to. Sa kanyang mga suspension ay naka-telescopic fork dito sa harapan with boots. At dito naman sa likuran ay naka-monoshock. So medyo maganda yung kanyang monoshock dito sa likuran. So itry nating laro-laruin. At sa kanyang seat height naman nung sinukat natin ay saktong-sakto lang sa height natin na 5'6". Hindi naman tayo nahihirapang abutin yung ground dahil may seat height siya na 820 mm. At sa kanyang bigat naman na 151 kilograms ay hindi naman tayo nahirapan. Sa kanyang ground clearance na medyo mataas na rin, 203 mm ay ligtas na ligtas to sa mga bumpy roads at sa mga higanteng humps ng Pinas. Available ang unit na to dito sa FKM, dito sa may Antipolo, sa tapat lang ng SM Cherry. Ang mga available na kulay ng motor na to ay meron silang black, green at syempre yung nire-review natin, yung gray. Ang tanong, magkano na nga ba ang SRP ng motor na to? Meron siyang SRP na 158,000 ngayong taon. Sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang specs at looks? Comment nyo nga sa baba. So that's it for today's vlog. Kung nakabot ka sa unang bahagi nating video, huwag ka nang mahiyang mag-like, mag-subscribe para maging updated ka sa mga susunod na video.
That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.